Do you believe in omens? Are they just mere superstition or may ibig sabihin na nga ba sila? Ngayong gabi, sasagutin natin ang ilan sa mga omen concerns with our paranormals expert, Adam Reyes. Welcome back, Adam. Good evening. Hi, good evening. Nako, eto na. Unang-una, ano ba ang omens? Okay. Pag sinabi kasing omen, generally omens are a sign. Kumbaga, sign of either something which is foreboding, something which is dangerous. Kumbaga, ito yung tinatawag sa vernacular na yung mga pangitain. Okay. It's like a warning. So normally, pag sabi ng omen, it's negative. Compared dun sa mga sign, pag sabing sign, it's something positive. It could be a sign of good fortune, like mga fortune cookies and everything. No, ito negative talaga. Pag sabing omen, talagang negative ang kasunod nun. Yes, usually negative. Kayo ba guys, meron ba kayo na-experience sa ganyan o naniniwala ba kayo sa mga ganyan? Ako, not really kasi hindi na, sa family namin na ma-practice na ganun. Pero Hindi kayo I've heard lang. naniniwala, parang ganun. Pero I've heard lang sa mga, Ako naman, sa family ko, mahilig silang manakot kasi mahilig sila yung mga konting, parang sign, omen. Nega na kagad yun eh. Pero ako, personally, parang, depende pa rin kasi minsan, di ba, kung paano yung outlook mo sa buhay, kung positive, di ba, yung tingin mo. Parang, feeling ko posible talaga na meron yung mga negative things na nangyayari. Pero, mas hindi lang ako nagdadwell siguro. Mas nagdadwell ako sa positive things. Which is good. Surfer ka kasi. Ang layo! Surf tayong lahat. Para positive tayo pala. galing Hang loose, di ba? Shock ganun ang mindset dapat. Walang problemadong surfer. Relax lang ha. Pero hindi ba don't worry? Di ba? Come with me! Diba? Happy go lang. Tama! Ikaw, Mars? Ako, minsan may mga ganyan. Kunwari, may biyahe. Tapos, nasira yung kotse. O, paggawa. O, alis pa naman tayo sa ganyan. O, bakit kaya? So, minsan, natatakot ako kasi parang baka it's a sign na wag tumuloy. Okay. So, ginagawa ko, parang nire-revert ko yung pag kunwari, nafe-feel ko na parang negato. Tapos, pinabaliktad ko lang siya. Pwede naman mangyari yan kahit kailan eh. So, parang, binabaliktad ko na lang siya. Tapos, push na to. Basta pray. Tapos, siguraduhin lahat na Everything's in order. Parang ganon. Ikaw? Ako parang ang alam ko lang yan, it was my dad. Parang nakwento niya na meron siyang nakita na isang kaibigan namin na nakita na parang may itim sa ulo. Parang may itim na bilog daw sa ulo. Pero hindi niya sinabi dun sa tao. And then that person passed away. Tapos naalala na lang niya nung nawala na kaya pala nakita ko siya na may itim siya sa ulo. Ayan, we can start talking about that. Ano ba yun? Bakit may times na nakakita yung ibang tao ng itim sa ulo ng iba? And while awake, no? Hindi naman to panaginip ng dad mo. Parang ganun eh. Okay. Or it could be in a dream. I think yung sa kanya was, I'm not sure if it was a dream or nakita niya, tapos parang may tapos parang dinedma lang niya. Okay. Normally, yung sa father mo, no? What he saw, kasi all our bodies emit bioelectricity. Ngayon kung minsan, although hindi natin consciously na napapansin yung bioelectricity, there are some people na they're able to determine, halimbawa, unang tingin pa lang nila, alam nilang may sakit yung tao or may problema. So, probably, yung sa father mo, hindi niya consciously na-recognize na, uy, mukhang may problema to. Pero his senses were telling him na there's something wrong with the person's physiology ahead of time. So, it's possible. It's very possible na nakita niyo. Ito yung pinaka-common sa alam ko, yung kapag may butterfly, brown butterfly, okay. o moth. Yung butterfly kasi, normally associated yan with the departed or with the souls. As we mentioned before, yung mga metamorphosis, ang butterfly kasi, it used to be a caterpillar and it has to die first before it becomes a butterfly. That's right. Kamukha yung tao, we have to die first before we evolve to another level. Kaya sinasabing merong parallelism. Pero yung kesyo brown, kesyo white, it's a sociological issue na. Kasi for some people, halimbawa, black means death. For other people naman, black means solitude. So it's a matter of mental association. Brown daw means money. Or brown could also Hindi mean money. ko alam. Yes. Tapos parang white is Tama. something that's Pure or happy happy or parang bright. something good is about to happen to you. Parang ganun. Akala ko green yung money kasi nakikiuso tayo sa mga Amerikano. Di ba pag green? Pero sa atin siguro dahil common yung brown. Correct. Pero minsan sabi nila, yun, soul nung Could be soul also. ng Kayo ba relative ganun or kayo? Naniniwala? Pag kunwari, kasi kami ganun eh. Lalo na pag nasa isang spot lang siya tapos hindi siya umaalis. Uy, si ganito, binibisita tayo. Pero happy light mood siya. Like what happened dito mismo sa Channel 7, yung butterfly na dumapod dun sa blouse ni Ali Soto,
we were in the radio room kasi we were having a live interview. Ngayon, may dumapon ng butterfly sa kanya dito mismo sa loob, which is unlikely saan kasi galing? Wala it namang basically garden. Paano precisely siya nakapasok sa Tama. security? Exactly. Binigyan ba siya ng sticker? At saka sino ang nagsabi Ay, sa pass. kanya na dito ang Na radio makapasok. station? Tama! Isa. Train see? tong butterfly. And then furthermore, ang animal instinct kasi, pag ginanon mo yung butterfly, lalayo yan eh. Defensive, yes. kumbaga survival instinct yan. Yung kumapit kay Ali, ginaganon niya, nandun pa rin nakakapit sa kanya. Which defies, kung may it's going against its natural instinct to survive. So yung case na ganon, yun yung Anak niya. precisely. That, ang analysis namin, there was Miko na niyayakap siya. Yun yung the soul's embrace na kung Naku, tawagin. di ang iyak ni Miss Ali niyan. No. So, totoo po yun. Naman. Pero If the butterfly is going to defy its normal behavior in terms Kasi of animal usually, pag psychology. kasi yung wings niya, if you touch it, it's gonna melt. Mamamatay siya. So usually, pag ginagano'n sila, agad-agad, umaalis Alis. talaga Ito sila. nakakapit talaga kay Miss Ali. Okay.